Heto ang perang pinagkasunduan. Kunin mo na. Ituring mo muna itong pera bilang pansamantalang pautang. Babalik ko kay Ginoong Gus sa tamang panahon. Di ko inakalang sa unang araw ko rito ay magpapakasal ako sa isang estranghero para sa gastusin sa ospital ng kapatid ko. Wala na akong ibang pagpipilian. Nagkasundo na tayo. Pansamantalang asawa ka lang ni Ginoong Go. Pagkatapos ng kontrata, maghihiwalay na tayo. Ginoong Go. Tapos na. Pumunta ka sa ospital para bisitahin ang Ale. Opo. Nay, nakarating na ako sa syudad. Na-check up na si Bunso. Normal naman ang lahat. Ingatan mo ang sarili mo. CJ, Ningning, huwag kang masyadong magpakapagod. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nako, ang kahabag-habag. Nay, anong nangyari? Narito na po si Young Master. Aalis na ako. Ahem. Alo, dumating na po si Young Master. Aba. Naku naman. Tapos na ang misyon. Ha. Walang yaka. Magpapakasal ka na rin. Tingnan natin ang babaeng pinakasalan. Ang pinakamayamang lalaki. Ha. Sige, aalis na ako para sa business trip. Kakabalik mo lang. Aalis ka na naman. Ningning, ang gastos sa operasyon, nabayaran ko na lahat. Gagaling ka talaga. Ate, saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Ako. Hiniram ko sa kaibigan. Magpagaling ka lang muna. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran ang utang. Ate, pag gumaling na ako, magtatrabaho ako kasama mo para mabayaran ang utang. Maging mabait ka, Ningning. Pasok na ako sa trabaho. Tawagan mo ako kung may kailangan. Ikaw, halika rito. Manager, Suningning. Kakakumpirma mo lang dito. Ilang araw pa lang, di ba? opo. Bagsak ka sa interview. Huwag ka nang bumalik bukas. Bakit po, manager? May nagawa po ba akong mali? Sino nag-utos sa'yo na kumain sa lobby ng hotel? May tagas ang tubo ng janitor. Inaayos nila. Ayokong gumawa ng kalat, kaya mabilis ako kumain sa sulok. Ganyan kami sa probinsya. Probinsyana. Eksakto. Ito ang 5-star hotel ng Gu Corporation. Kilala mo ba ang Gu Corporation? Isa sa top 3 na kumpanya sa mundo. Mga bisita namin ay pawang. Kahit ang mga janitor, dapat may urban residency at galing sa top universities. Isang probinsyana katulad mo, nakakahiya sa hotel. Lumabas ka, huwag mong gamitan ang sahig. Ano problema sa taga-probinsya? Kung may pagkakamali man ako, mag-adjust ako. Huwag ninyo akong tingnan. Pababa dahil probinsyana ako. Gago ka. Sinasabihan mo ako. Ang pagkuha ng janitor, base sa pinanggalingan, hindi kakayahan. Ang tunay na talento ay nasa lahat. Hindi mo ba alam yan? Di mo maintindihan ang simpleng logic. Mabibigo ang Gu Corporation. Guardia, palayasin nyo yan. Bitawan niyo ako. Aalis ako ng kusa. Tigil. Pakawalan mo siya. Ginoong Gu, bumalik ka na sa bansa. Manager Wu, ang hotel namin ay nagha-hire batay sa kakayahan. Ang kwalifikasyon ang laging pangunahing batayan. Kailan pa naging pinagbabasehan ng pamilya? Yu. Ginoong Gu, layunin kong pataasin ang imahe ng kumpanya. Lahat ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Kung naalala ko ng tama, taga-syudad ka na ngayon. Pero dating, taga-probinsya. Opo, hindi ka ba dapat magbitiw? Ginoong Gu, humihingi ako ng paumanhin, nagkamali ako. Sinabi ko na sa'yo noon. Gusto kong pagandahin ang kalidad ng serbisyo. Ito ba ang paraan mo ng pagpapabuti? Hindi po, Ginoong Gu. Si Son Ningning na ito, pumunta sa lungsod na desperado sa pera. Nagpakasal siya sa matandang lalaki. Para sa katiyakan sa pera, ang iskandalong ito ay makasisira sa reputasyon ng kumpanya. Kaya nga, Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa. nasaan ang ebidensya mo? Ako. Chismis lang yan. Chismis.
Kailangan mong magsimula ulit. Simula bukas, mag-report sa housekeeping, magtrabaho bilang tagalinis. Alamin mo kung ano ang tunay na kahulugan ng dekalidad na serbisyo. Ano? Tumigil ka sa pagtayo dyan, magtrabaho ka na. Opo. Ningning, tama ba? Alaynan, Simula bukas. 9,000 na sahod kada buwan, libre ang Sabado't Linggo, kompletong benepisyo, manatili kung tatanggapin mo, kung hindi, bibigyan ka namin ng separation pay. tinatanggap ko. Talagang. Oh, Ginoong Gu, tama ba? Salamat po. Kayo ang makatuwirang boss na nakilala ko. Paumanhin po. Ay, Ingat ka. Nagkita na ba? Tayo dati saan man? yun. Nagde-deliver ako ng pagkain noon. Baka, nakita ko siya sa mga delivery. Ang CEO nating si Jigo, hindi nagpapadeliver ng pagkain. Sa tingin ko dapat na lang. Hello. Naiintindihan ko. Ginoong Go, Lanan, ang inyong ina, iginiit na makita kayo. Yayawang. Tingnan mo nga ang mukha ko. Mapatla ba itsura ko? Sobrang putla. Talaga. Pero sa mga teleserye, ganito lahat ang itsura. Anak ko, nakauwi ka rin. Kaunti na lang oras ko. Sa edad kong ito, ang tanging hiling ko ay makilala ang manugang ko. Ginang Go, ako po ito. Ipinabot po ni Jigo. Alam niyang, nagkunwari kayong may sakit para mapakasal siya. Hindi na niya ito pag-uusapan. Pero hinihiling niyang, tigilan ng pakikialam sa pag-aasawa. Aalis na po ako. Teka, Ginoong Go, sa teknikal na aspeto, may asawa pa kayo. Ang pagsisinungaling sa inyong ina ay hindi nararapat. maghihiwalay na tayo agad. Tumigil ka dyan. Ito ang presidential suite ni Ginoong Gyu. Sa tingin mo karapat-dapat ka dito bilang baguhan. Standard rooms lang ang linisin mo. Naiintindihan mo? At Pasensya na po. Paumanhin Manager Wu. Mag-iingat po ako sa susunod. nag-check out na ang room 307. Asikasuhin mo na. Isang tagalinis lang. Di kita mapapagalitan. Lene, ang room 307 ay na mapili. Housekeeping po. tuloy ka. Magandang araw. Nag-check out na po ba kayo? Bakit ang tagal mo? Ang tagal kong naghintay. Pasensya na, kailangan ko tignan ang kwarto. Standard procedure lang po. Itong sira-sirang hotel. Anong mawawala dito? Ako ay VIP ng hotel nyo. Paumanhin po. Sinusunod ko lang, patakaran ng kumpanya. Nagmamadali ako. Tumabi ka. Excuse me po, ma'am. Ma'am, sandali lang po. Ano na naman? Sa inyo po ba ito? Oo, Teka. Paki-confirm muna. Ang laman nito. binabastos mo ako. Ang kapal mo. Pasensya na, pero kailangan sumunod sa protocol. May 10,000 yuan na cash na magkakasunod ang serial number. Na-confirm na. Pakisilip po. Sandali. Hinawakan mo ang perang ito. Paano ko malalaman kung may kinuha ka? Bilangin mo ngayon din. Ang mga tagalinis ay laging magnanakaw. Walang problema, di ba? Anong walang problema ang ibig mong sabihin? Kulang ka ng 1,000. Impossible. Hindi ko ginalawang pera yan. Hey, marami na akong nakikitang tulad mo. Nagpapakabait para bayaran utang. Pero may lihim na plano. Iabot mo ang pera ngayon din. O may masamang mangyayari. Parang may problema tayo sa ating hotel. Yamang pinaghihinalaan mo ang aking tauhan, siya sa atin nating mabuti ito. Assistant Wang, bilangin mo ang pera ng bisitang ito.
10,000 yuan. Kumpleto. Di ako ang nagkamali sa bilang. Bagamat ang aming hotel ay nagpapahalaga sa mga bisita, serbisyo ang pangunahin. Ang aming tauhan ay tauri. Hindi sila mga sasandalan na pwedeng apihin. Gawing opisyal. Simula ngayon, ang bisitang ito ay nasa blacklist ng View Corporation. Walang serbisyong matatanggap. 5 milyon taon-taon ang gastos ko sa hotel ninyo bilang VIP. Hindi nyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Samahan siyang lumabas. Sige po, mauna na kayo. Ito po ang ating VIP. HMPH. Salamat po. Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina. Magaling. Mula ngayon din, ikaw ang logistics supervisor. Maging huwaran ka sa departamento. Ha? Jigo po. Isang buwan pa lang siya dito. Ang. Kakayahan at integridad ay hindi base sa tagal. Opo. Parang hindi ito angkop, di ba? Ayaw mo. Ako. Jigo po. Baka kailangan mong sagutin yan. Baka magalit ang. Madam kapag hindi. CJ. Desisyon na ito. Simulan na natin. Naiintindihan ko. Salamat, Jimmy. Nay. Hayop kang bata ka, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Paano mo ko binabaan ng tawag? Alam kong, may asawa ka pa rin. Huwag mong kakalimutan, yung marriage certificate mo, nasa akin pa. Ano ba ang gusto mo sa akin? Makinig ka, kung hindi mo. Dadalin ang manugang ko ngayon. Mag-aayuno ako, at mawawalan ka na ng ina. CJ. Aayusin ko ang pagkikita. Kumusta? May hihilingin ako, makipagkita ka sa nanay ko mamaya. Ay te-text ko sa'yo ang address, tandaan mo, gawin mong malaking gulo, yun lang ang paraan para makipaghiwalay. Siguraduhin ayaw sa'yo ni mama. Gets ko. Mr. Go, si Madam, ay ipinatawag ka. Dahil matagal-tagal na rin. Siguro nga'y puntahan mo na. Paumanhin, napasobra ang salita ko. Huwag na. Kausapin na natin siya. Tandaan mo. Sirain natin ang pagkikita. Yan ang daan para makipaghiwalay. Dapat ayaw sa'yo ni mama. Tama, dapat magsuot ako ng panggulo. Kung magustuhan ako ng nanay niya, hindi na tayo makakapaghiwalay. Gets, siguradong ayaw niya rito. Kahit simpleng-simple ang itsura ng manugang kong babae, ayos lang iyan. Basta, marunong siyang mag-alaga ng tahanan. Ma, seryoso. Layo niya sa pagiging mahusay na may bahay. Siya ay mapera at mapangmata sa iba. Pinakasalan niya ako dahil sa yaman ng pamilya natin. Tama na, may sarili akong paningin para humusga. Huwag kang makialam sa mga desisyon ko. Hinahadlangan mo ako sa pagkikita sa kanya, lumabas ka na. Sabik na ako makilala ang manugang ko. And Reth Wong. Ikaw ba ang manugang kong babae na si Son Ningning? Opo. Ako nga po iyon. Pero teka, bakit ibang-iba ang itsura mo? Pasensya na po, ganito talaga ako sa totoong buhay. Ang sabi po ng anak ninyo, gusto niyo raw mga mahinhin, kaya ganoon ang wedding picture namin. Kasuklam-suklem. Anak ninyo po ang humili. Napakasalan ako, ngayon gusto niya ng katiwasayan. Samantalang ako naman, naghahanap ng kasiglahuhan. Hindi kami bagay, at maghihiwalay na kami. Naisalaysay ko na ang lahat, aalis na po ako. Teka, sandali lang. Ang ibig kong sabihin, dahil asawa mo na ang anak ko, tawagin mo na akong ina, hindi Mrs. Wang. Sabihin mo ina, ha ha ha. Ha? Tawagin mo na lang akong nanay, ha ha ha. Ah, Hindi ko inakala na ang manugang ko ay magiging ganito kaganda at makabago. Ha ha ha. Ngayon, ay swerte na swerte ang loko-lokong yun. Bata ka pa naman. Mag-enjoy ka muna. Ha.
Ang asawa ko, sisiraan ba niya to? May mali dito. Tita, kailangan kong maging tapat. Tagalinis lang ako mula sa probinsya. Di nakapagtapos ng pag-aaral. At pakakasalan ko lang anak niyo dahil sa pera. Ikaw. Pero hindi naman kita maasta. Mga damit lang itong hiniram para lokohin. May sakit kasi kapatid ko. Tita, at ang gamutan niya ay napakamahal. Hindi ako bagay sa anak niya. Ay, Ningning. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Yang walang hiyang batang yon. Bakit hindi man lang ako sinabihan? Ningning, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng mga masasamang biyenang nanghihiya sa manugang. Walang problema ang kahirapan. Pagkasal nyo ng anak ko, sisiguraduhin ko, maayos siyang trato sa'yo. Bakit ayaw mag-work ang mga plano ko? Hay, tita. Hindi kami bagay ng anak. Hindi ko siya mahal. Ganun ba? Isa't kalinga lang pala ang anak ko. Isa pala ito, so ang pag-ibig. Tulad ng mga drama na, ginagastusan ka, para lang manatili ka. Tapos, inaapi ka kahit mahal ka, habang, tiis ka ng tiis. Dahil lang sa, pamilya at pera. Walang tigil na, pagtitiis. Maniwala ka, marami na, akong napanood na teleserye. Naiintindihan ko sitwasyon mo. Pero ang anak ko, mabait naman yan. Baka, dapat magsama kayo ng mas madalas. Ayaw pa rin, di ko mapapaniwala. Teka, sabi nila mga taga-syudad, ayaw sa dot. Tita, ang totoo, kailangan sa amin, kapag kulang ang dot, di kami pwedeng ikasal. Magkano ba? Maraming pera si nanay, magkano? 300,000. Ang mahal naman ngayon, aayaw na to sigurado. 30 milyon, walang problema, dodoblehin ko pa. At, dapat bigyan niyo ako ng apo na makakalaro. Pero, 1 taon pa lang ang kasal ninyo ng anak ko, at nasa ibang bansa siya mula noon. Tungkol sa pag-aanak, pwede muna nating antayin yan. Ano ang account number mo? Ipapadala ko na ang pera. Hindi po, tita. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi pwede. Anong klaseng biro ito? Natanggap na bayad, 30 milyong yuan. Naipadala na ang pera. Ngayon, tawagin mo na akong nanay. Pakinggan ko. Tita, hindi ito tama. Talagang mali ito. Sabihin mo nanay. 30 milyon para sa nanay. Masyado bang masakit iyon? Hindi. Kailangan kong kunin ang anak ko. Naiuwi tayo. Pag-isipan muna natin. Saang mansyon tayo titira? Hello. Kamusta ang usapan? Anong ibig mong sabihin? Walang yaka. Huwag kang magpapcheyo CEO. Muntikan mo ng palayasin ang asawa mo. Buti na lang may pera si nanay. Gumastos ng 30 milyon para panatilihin ang mahal kong manugang. Inuutusan kita na magmadali ka at iuwi tayo. Hello. Direktor Go. Anong gulo na naman ang ginawa ng nanay mo ngayon? Gumastos siya ng 30 milyon para pigilan ang babaeng yun na hiwalayan ako. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Bumalik tayo sa CAF. Ngayon, makikilala ko ng maayos ang babaeng ito at malalaman ko kung paano niya nauto ang nanay ko. Opo. Tita, kailangan ko nang umalis, paalam na. Bakit tita, pa rin? Mukhang masyadong maliit ang regalo para palitan ang tawag. Magpapadala pa ako ng 20 milyon. Hindi na po kailangan. Nanay, Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. nanay, Mahal kong manugang. nanay, kailangan ko na talagang umalis. Aalis na po ako. Huwag kang magmadali. Malapit nang dumating yang tampalasang yan. Papuntahin ko siyang sunduin ka. Nanay, ang babaeng ito, Paano mo nasabi yan? Asawa mo siya. Nawala na siya. saan siya pumunta? Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko inakala na ang manugang ko ay napakabait at malaya. Isang matalino't magandang dalaga. Siya ang perpekto, makakatugma sa hinagap ko. Akala ko'y ordinaryo lang siya. Nagkakamali ba ang alaala ko? Napakalungkot ng kapalaran niya. Guyuhan, iniuutos ko, naligawan mo siya ngayon din, bilhan mo ng hakaw, diamanteng singsing, at gintong kwintas. Bayaran mo ang lahat ng utang na loob sa nakaraang taon. Nanay, HMM, Ginoong Go. Parang ba, pagkatapos niyang makilala. Nalinlang si Madam. anong ginawa nitong babae sa nanay ko? Pumunta ka na. Sir,
Pupunta ka talaga sa kanya. Hindi. Kahit magulo kahapon, naibalik niya nang maayos ang pera. Kahit papaano, matino siya. Subukan kaya makipagkita? Sinasabi mo ba, tanggapin ko siyang asawa? Hindi. Pero baka naman, dapat kayong magkita. Kahit hiwalayan ay kailangan ng maayos na usapan. Tandaan mong ipadala sa akin ang mga litrato ng date nyo. Kung hindi, ipapamana ko ang kumpanya sa manugang ko. Sir, Alis na tayo. Sampu, daan, libo, 10,000, 100,000. Ginoong Gu, bakit niyo ako dinala rito? Tingnan ko nga ito. Ginoong Gu, may asawa na ako, hindi ito nararapat. May asawa ka na. Hindi mo nabanggit dati. Ay, huwag kang mag-akala ng iba. Ang dahilan kung bakit kita inimbita ay para pumili ng mga regalo para sa aking asawa. Para kay inang, dapat siyang bigyan ng regalo. Hindi pwede ang makipagkita sa kanya. Ah, kaya pala, nagulat talaga ako kanina. Pero Ginoong Gu, hindi ba mas dapat gawin ng isang sekretarya? May mga nakatalagang gawain na sila. Di ko inakala na ang mapagmalaking Ginoong ay magiging isang mapagmahal na asawa. Ang anak kong lalaki at manugang na babae ay magkasundong magkasundo. Hindi para sa aking magiging apong lalaki at babae. Lalo pa akong magsikap. Hello? Anak, kamusta ang inyong panamili ng manugang ko? Ay, hindi ko pa nakikita. Ang tarantado, Tad, nahihiya bang humarap kasama ko ang manugang kong babae? Ayaw pang aminin. Anak, nangako ka sa nanay mo. Alagaan mo siya ng mabuti. Maglabas ka ng malaki. Atin ang buong mall na ito. Huwag kang kuripot. Naiintindihan ko. Anong gusto mo? Sa tingin mo alin ang maganda? Alaynan, magaganda naman lahat. CJ. Balot mo lahat ito. Ang galante ni Gu, talagang mahal na mahal ang asawa. Gu, maghihintay ako sa entrada. CJ. Bakit sila magkahiwalay? Nag-away ba sila? Walang kwentang anak, di marunong umaliw sa asawa. Naalala mo sa auction, ang anak ko ay bumili ng 100 milyong yuan na kwintas. Hindi, ipapadala ko sa kanya. Ang tarantado, Tad. Napakaganda ng bestidang ito. Maganda. 200,000 yuan. Hindi para sa mga dukha. Tingin lang, Nakatambay sa pintuan, natatakot ang mga suki. Yung gusot mong damit, probinsya ng probinsyana ka no. Yung kupas mong damit, sino bibili dito pag nakikita ka? Umalis ka na. Sino nagsabang nakakatakot siya? Halos hindi ko siya nahawakan. Huwag mo akong sisihin. Hindi ba't sa entrada dapat tayo magkita? napaandar lang ako dito. Kunin mo iyang bestidang yan. Sige na. Napagkasunduan natin, kapag nabahiran mo, babayaran mo. Subukan mo yan. Ginoong Gu, hindi bagay sa akin ang kasuotang ito. Maganda naman tingnan. Nako, ang ganda mo sa best idang yan. Naman, ang asawa mo, napakaswerte na napangasawa ka. Hindi ako asawa niya. Shota, di ba? Naranasan na namin yan, naiintindihan namin. Ginoong Gu, tagalinis lang ako. Hindi angkop ang kasuotang ito. Hindi mo ba nasabi ito kanina? Hindi nasusukat ang bayani sa pinanggalingan. Hindi sinusukat ang tao sa estado. Sino ba nang nagpasa na bawal sa mga tagalinis ang magsuot ng ganto? At saka, trabaho mo lang ang paglilinis. Hindi yun buong buhay mo. Pero, Walang pero, karapatan mong masiyahan sa magagandang bagay. Ginoong Gu, pangkaraniwang empleyado lang ako. Bakit mo ako tinutulungan? Ang mga tao ko, hindi pwedeng apihin. Nagpapanggap ka sa pagsukat ng best ida. Ginoong Gu, wag na. Hindi tugma sa iba kong damit. Ano naman, bibilhin namin ang lahat ng kailangan mo. Mga to at yan, balutin mo lahat. Ha?
Agad-agad, sir. Itong dalawang bobo, ang daming binili. Ang komisyon ko'y sobrang taas. Boss, ano pa pong maitutulong ko? Hindi mo pa ba natanggap ang termination notice? Ano? Mukhang ang iyong kahusayan sa trabaho ay talagang kulang na kulang. Manager, sinabi niyang tanggal na ako. Opisyal kitang pinapaalam na ikaw ay natanggal na. Paano mangyayari yun? Siya'y isa lamang. Kasintahan ng probinsya ng yun. Paano siya nagkaganoong kapangyarihan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Imulat mo ang mga mata at tingnan mabuti. Ito si Kim Wiggu mula sa Gu Corporation. May-ari ng Ay, Wiggu. Napakamahal naman ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. May papalapit na company banquet. Ang mga damit na ito ay yung corporate uniform. Sagot ng kumpanya. Naiintindihan ko na. Salamat, Jim. Kung wala ng ibang bagay, babalik na ako sa opisina. Tungkol sa trabaho sa hotel. Hi! Ngayong nakikita ko na. Ang gwapo talaga ni Wiggu. Ano ba ang iniisip ko? May asawa si Wiggu. Mayroon siyang misis. Pasensya na, Wiggu. Hindi ko sinasadya. Kung wala ng ibang bagay, uuna na po akong umalis. ikaw na bata ka. Ginawa kong perfectong pagkakataon. Walang halik, walang yakap. Tigilan niyang pagiging cold CEO. Tuturuan kita ng tama ngayon. Hoy. Ano? Nakuha ko ticket sa concert ng idol ko. Ha ha ha. Ang saya naman. Kalimutan mo na. Walang kwentang anak kumpara sa idol ko. Pupunta na ako abroad para sa concert. Isama natin si Tita Wa. Mag-enjoy tayong magkasama. HMP. Ha. Ito ang egg pancake. 6 na piso. Ningning, ang tibay mo talaga. Kakagaling lang sa ospital nagtitinda ka na. Nasaan yung walang kwentang asawa mo? Uutang ka pa sa kanya. Noong kinasal tayo, tumulong na siya dati. Ayokong istorbohin siya ulit. Hi. Pero ngayon nagtatrabaho ka sa Go Corporation, di ba? Baka naman. Makahiram sa boss mo. Yaya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Pero, 2 milyon sa hospital bills. Paano babayaran? Paano? Iaalay mo buhay mo. Ningning. Makinig ka sa akin. Sabihin mo sa nanay mo. Tungkol sa kapatid mo, ha? Katulong na si nanay ngayon. Kakarampot lang ang kita. Laging sunod-sunuran sa amo. Ayoko siyang mag-alala. Ginagalit mo ba ako? Akala mo siguro. Sobrang bait ko. No, isasama kita sa abroad. Huwag mo akong ipahiya. Matanda na ako para dito. Mali ang suot nito, maam. Sasama ka sa akin. Magbihis ka ng maayos. Ha ha ha. Ito ang tulong ko. Huwag mong sabihing maliit. Huwag kang tumanggi. Kung hindi, iisipin ko, tinalikuran mo pagkakaibigan natin. Salamat, Yaya. Hoy, Tingnan niyo ito. Ang tindera ng pancake ay si Suningning sa barangay natin. Zhou Chanhua. tama ba ang paningin ko? Ningning, nandito ka rin sa Haicheng. May gathering tayong mga kababayan ngayon. Sumama ka na. Sige kayo na lang, hindi ako sasama. Kahit papaano, lahat sa aming nagkikita. May mga magagandang trabaho. Tingnan niyo ang estado niya. Nakakahiya siya. Son Ningning. Alam namin maagang namatay ang tatay. Ang kapatid mo'y may malubhang sakit. Pero kahit gaano kakahirap, huwag kang magpakababa ng ganito. Nakakahiya ang sa isang street vendor. Magkakababayan naman kayo. Talagang ganito kayo kababa ang tingin sa kapwa. Kung ganoon kababa ang tingin niyo sakit, wag na niyo akong kilalanin. Hoy, di mo matanggap ang payong totoo para sa ikabubuti mo ang lahat ng to. Lilinawin ko na, manager na ako sa Go Corporation. Si Ping ay kasama din doon. Kami ay mga iginagalang na ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, mag-aambag kami para masuportahan ka. Hand na kailangan. Teka, huwag mong pansinin ang halaga. Eto ang ambag ko. Mag-aambag ako ng 500. 300 ang ibibigay ko. 200 mula sa kin. Ang kukupad naman. Mag-aambag ako ng 1,000. Hahaha, ang laki naman. Hahaha. Unang beses kong narinig nang sa pilitang kawanggawa, Ginoong Gyu. Ginoong Gyu. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? dumadaan lang. Ningning. Ang gwapo naman nito. Asawa mo ba yan? Hindi. Usap-usapan na ang buong barangay. Ipinagbili ni Suningning ang sarili sa matandang lalaki para sa pera. Ikaw, hindi ko siya asawa. Boss ko siya. Si Ginoong Gu ng Korporasyong Gyu. Ano? Yung pinakamayamang tao sa mundo. CEO ng korporasyong Gu. Kuya Sigang, di ba't empleyado ka ng Gyu Corp? Posible bang siya nga? Siya, imposible. Gamitin mo ang utak mo. Paano makikilala ni Suningning? Si Ginoong Go, kung CEO talaga siya. Luluhod ako at tatawaging lolo. Totoo ba? Nagtatrabaho sa Gu Corp.
Hindi ko pa nakikilala ang katulad mo. Suningning, bakit lahat ng kaibigan nagmamaganda? Tulad mo, wala siyang kinalaman dito. Kung may problema, ako ang kausapin. Paumanhin po, Ginoong Gu. Hindi kailangan. Sila ang dapat humingi ng tawad. Nagtatrabaho ka raw sa Bucor. Oo, Meron kang 10 segundo. Pumunta ka rito ngayon. ha? Nagmamaganda ka pa rin? 10, Siyam, Wang Zigang, Gusto mo pang magkatrabaho? magsorry ka na. 8, 7, Ako ang mag-sorry. 6, Pag namatay na ako, 5, 4, 3, 2, 1. tapos na ang oras. Nasaan ang paputok, ha? Assistant Wang. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Sakto ang dating mo, Assistant Wang. Nagpapanggap itong CEO. Ano? Sino? Sino ang nagpanggap kay Ginoong Go? Ako ang tinutukoy niya. Ano ang pasya mo? Huwag mo nang dudumihan ang kamay mo. Ako na ang bahala sa mga nanglalait sa ating CEO. Assistant Wang, anong ginagawa mo? Branch office lang kayo. Mababang uri na manager. Pangahas kayong Bastiosan si Jigo? Natanggal ka na? Ano? Siya pala talaga si Jigo? Lahat ng nandito ngayon na may ugnayan sa negosyo sa View Corporation ay tatapos na ang pakikipagtulungan. Ang mga taong nasa ilalim ko, hindi pwede apilit. Si Ningning Su pala ay nasa Gu Corporation. Hindi pwede, hindi ako naniniwala. Siya si Ningning Su, ang logistics supervisor ng Gu Hotel. Ningning. Magkababayan tayo. Hindi mo gagawin to sa akin. Ikaw ang may gawa nito. Huwag mong sisihin ang iba. Pinapatawad ng langit ang pagkakamali, pero hindi ang sariling kapahamakan. Ningning Su, huwag kang magmalaki. Kahit nasa Gu Corp ka, ano naman ang magagawa? Nagpakasal ka sa isang salat na matandang binata. Si Igyu, pagkuha sa ganitong tao, hindi ka ba natatakot na maging katawa-tawa? Hindi yan totoo. CEO ang asawa niya. Mas better kaysa sa inyo. Tama na. Matagal na kayong kasal. Pero hinahayaan kanyang apihin. Paandarin ko siya ngayon, upang ayusin ang lahat. Bigyan mo ako ng telepono. Hoy, bakit tumutunog ang phone mo? Ikaw ba ang asawa ni Ningning? Hi, hindi ganoon. Paumanhin, Ginoong Gu. Pagkakamali lang po. Walang problema. Na-promote ko si Suningning bilang manager dahil sa kanyang kahusayan. Wala akong pakialam sa personal niyang. Assistant Wang, alisin niyo silang lahat kaagad. Opo. Lumabas na kayo. Ginoong Gu. Salamat sa suporta niyo ngayon. Ito po ang aking lutong egg pancake. Ligtas at malinis po ito. Manager Soup. Ito ba ang food stall nyo? Manager Soup. Sa aming kumpanya. Bawal ang pagkakita sa labas. Malinaw na. Paglabag ito sa patakaran. Nagtratrabaho si Ningning para sa medikal na bayarin ng kapatid. Desperado siyang kumita. Mahigpit man ang patakaran, pwede naman maging flexible. Huwag kang walang puso. Ayon sa patakaran, ang pagkuha ng ibang trabaho ay sapat na dahilan para sa pagtanggal. Lanan. Sayang at tumanggap ako ng kaya di kita maisumbong. Ay, Magpatuloy ka sa pagtatrabaho, pero unahin mo ang tungkulin mo. talaga? Maraming salamat po. Salamat, Gino. Ako na ang regular mong customer. Kamusta? Maligayang pagdating sa inyong pananatili. Bulag ka ba? Tinapakan mo ang sapatos ko. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. I-report kita. Aasahang matatanggal ka. Lumayo ka sa paningin ko. Nakakasuka ka. Ano ng kapal ng mukha mong umasta ng ganito? Bakit mo siya sinipa? Dinungisan niya ang sapatos ko. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Ni isa sa inyo ay hindi makakabili nito. Paumanhin sa masamang karanasan na naranasan ninyo, mangyaring magsumbong ng anumang problema sa tamang paraan, tigilan ng pang-aabuso sa aming mga tauhan. Sino ka para kausapin ako ng ganito? Ako ang logistics supervisor, si Su Ningning. Ikaw pala si Suningni. Ang tahimik na administrator. Kaya sinipa ko siya. Anong problema? Ano nang ginagawa mo? Anong lakas ng loob mong itulak ako? Makinig kang mabuti. Ang tatay ko ay shareholder ng Go Group Holdings. Labanan mo ako ngayon at pareho kayong matatanggal.
Nagkamali ako kanina. Ano nang gusto mo? Sinira niya ang sapatos ko ngayon, maliban kung luluhod siya, at dildilanan hindi ito matatapos. Hindi ko hahayaang mawala. Ang trabaho niya dahil sa akin. Sige, gagawin ko. Anong ginagawa mo dyan? Yuhan, anong ginagawa mo rito? 2 tagalinis lang, dumihan ang sapatos ko, hiniling kong magsisi sila. Kaya mo pinaluhod. Ayos ka lang ba? Wala naman. Nagpupunas ang tagalinis. Nahagip ang sapatos niya. Sinubukan kong kausapin siya. Alam mo bang nakakadiri ito? Alam mo ba kung magkano ito? Yuhan, sinadya nila dapat silang tanggalin. Binibining Jayang, kahit shareholder ng Gu Group tatay mo, opisina ito. Sumusunod tayo sa patakaran. Kung may nagawang mali ang mga tagalinis, aayusin natin ito. Anong nangyari talaga dito? May AA footage tayo. Sabihin mo ang totoo ngayon. O panindigan mo ang ginawa mo. Kaninang naglilinis siya, nasabugan ng dumi ang sapatos ni Miss Jiang. Nagalit si Miss Jiang at inapi ang tagalinis. Tumindig si Supervisor So para sa kanya. Nakaitulak ng hindi sinasadya kay Miss Jiang, kaya pinagbuhatan ni Miss Jiang si Supervisor So na lumuhad at dilaan ang sapatos. Ano kung ginawa ko? Yuhan, mga walang ingat na tagalinis. Hindi naman masama ang humingi ng paumanhin. Katulad niyang probinsyana, dapat magpasalamat pa siya. Pinahahalagahan ng Gu Group lahat ng empleyado. Pinoprotektahan ang dignidad nila. Kung hindi mo maintindihan, hindi ka welcome dito. Yuhan, paumanhin. Sa kanila ka humingi ng tawad. Gusto mong humingi ako ng tawad sa mga tagalinis. Malinaw ang posisyon ko. Sumunod ka o malis. Humihingi ako ng tawad. Suningning, kailangan kitang kausapin. Sumama ka sa akin. Hoy! Binibining Jiang, may asawa na si President Go. Ang pagsusumamo mo sa kanya ay hindi nararapat. May asawa na siya. Bakit ngayon ko lang nalaman? Narinig mo na ang Midsummer Dream? Yung kwintas na, nabili sa auction ng 100 milyon. Exact. Ang kwintas na iyon ay binili ni President Go at may inukit na pangalan ng asawa niya. Ihahandog niya ito sa kanya. Kaya binibining Jiang, mas mabuting tumigil ka na. Bagamat manager ka na, at maayos sa mga staff. Medyo maayos naman ang performance mo. Salamat, President. Pero sa susunod na may ganyang kliyente, ipatanggal mo na lang sa seguridad. Pero, Ako ang bahala. salamat, President. O pala, President Q. May dala akong siomai. Gusto mo ba? Madam, nakita na namin ang kwintas. Sabi ko na ba, hindi pa rin ibinigay ng batang yun. Kailangan ko nang makialam. Ay pa-deliver agad ang kwintas. Sa manugang kong babae. Naiintindihan. Opo. Binibining So, Sino po kayo? galing kay Madam ang kwintas na ito. Para sa akin. MMHMM. Ningning, natanggap mo na ba ang Sige po, salamat, inay. Pero hindi ba ito masyadong mahal? Kung mahal, isauli na lang natin. Hala, hindi naman. Ilang daang piso lang. Hehe, Ningning. Ayaw mo, di ba? Hindi po, hindi ganoon. Kasi, bakit hindi mo suotin? Akala ko hindi bagay sa akin. Nag-alala ako baka masyadong mahal. Kem, regalo lang ito mula sa asawa mo. Huwag kang ma-pressure. Kung ayaw mo, papabili tayo ng 10 ibang design. O kaya 100 pa. Hahanap tayo ng gusto. Ha ha ha. Sige na po, isusuot ko na. Ayan, isusuot ko na. Ha ha ha. Inay, Nako, ha ha. Manugang kong maganda. Bagay sa lahat ng suot. Ha ha ha. Ang ganda. Ha ha ha. inay, kailangan ko nang magtrabaho. Sige inay, hindi na kita aabalahin. Unahin ang karera.
Ang karera ang pinakamahalaga sa babae. Ha ha ha. Sige na, go. Paalam. Talagang problem na. Pares na hari. Pares na dos. Hello. Housekeeping. Pasok. Kayong humingi ng linis? Tapos na ang laro. Tumigil ka sa pagtingin at maglinis. Tapos na ang linis. Pwedeng magpahinga na kayo. Teka, nawawala ako ko. Ikaw kumuha. Nakita niyo namang naglilinis lang ako. Wala akong hinawakan. Sinong may alam sa ninakaw mo? Naman. Heto na. Malinaw na ebidensya. Wala nang sasalo sa'yo ngayon. Naku, Huwag mong isipin, ang proteksyon ni Kuya Yuhan ang magliligtas sa'yo. Tingnan natin kung paano mo to haharapin. teka. Ako, bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hoy, pakawalan niyo ako. Bago ako umuwi sa bansa, narinig kong itinaas ni Kuya Yuhan ang isang babae bilang manager. Sa lahat ng taon, hindi siya nagkaroon ng babae sa tabi. Anong pandaraya ang ginamit mo para makuha ang tiwala niya? Tama lang ang ginagawa kong trabaho. May narinig akong chismis. Nagbenta ka ng sarili sa matandang lalaki para sa pera. Ngayon naglinis ka na lang. Ngayon nambobola ka na naman ng lalaki. Nilinuwin ko. Basura kang walang kwentang walang may gusto. Ninakaw mo ang hakaw ko. Mag-enjoy ka sa pagkakatanggol. Dinidiskaril mo ako ng sadya. Isubo ang ulo niya sa inidoro. Hayaan ang ating masipag na tagalinis na malasahan ng mabuti ang tubig na nililinis niya. Tingnan natin kung gaano kalinis. Magsimula ka. Tigil. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Makikipagtulungan ka dapat. Inumin mo tong tubig ng tahimik, baka maawa pa ako at kalimutan ang hako. Kung hindi, ang mga bayarin sa ospital ng kapatid mo, hindi mababayaran. Teka. Ito ang kwintas na kinuha ni Kuya Yuhan para sa asawa niya. Akala ko, sasabihin mong inosente ka, may nakumpis ka akong ebidensya. Pangahas ka, ninakaw mo yan. Bilisan mo, tumawag ng pulis. Miss Jiang, anong nangyayari? Ninakaw ng katulong na to ang kwintas. Ano? Ang ganda ng pagkakagawa, siguradong napakamahal nito. Hindi ko ito ninakaw. Regalo sa akin ito ng asawa ko. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Sino ba sa tingin mo asawa? Nagkakahalaga ito ng 100 milyon, kaya ba niyang bilhin to? 100 milyon? Ito ang Midsummer Dream na kwintas, nag-iisa sa buong mundo. Midsummer Dream. Hindi ba ito binili ni Mr. Go sa isang auction sa abroad noong nakaraang taon? Binili ito ni Kuya Yuhan para sa kanyang asawa. Tingnan mo may nakaukit dito. Bilang katulong ni Kuya Yuhan, ang kapalagayan mong magnakaw sa kanya. Malinaw ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Miss Jiang, si Suning na nung pumasok sa kumpanya, pinagbalaan ko si Emerdew. Probinsya na ito, at sanay mangupit. Buti na lang nahuli mo, kung hindi, nakaw na sana, yang magnanakaw. Ngayong napatunayan na, ay pakulong na, ang magnanakaw. Hindi ko ninakaw to. May hindi pagkakaunawaan. Tama na. Ano nang gulo rito? Ji Yuhan, ninakaw niya ang bagay mo. Hindi ko ginawa yon. Sa akin talaga ang kwintas na ito. Tagapaglinis lang. Ji Yuhan, nandito ka na. Pinagkakit mo pa. Anong kwintas? Ji Yuhan, di mo na naalala. Ito mismo, binili mo sa auction sa ibang bansa para sa asawa mong ito. Midsummer Dream. Ngayon, itong babae, itong pumasok para maglinis. At nahuli ko, suot niya ang kwintas mo. Igu, hindi talaga ako. Maniwala kayo sa akin. Regalo ito ng asawa. Peke lang to, hindi sayo. May nakaukit na pangalan dito. Binalaan na kita. Wala kang pakialam dito. Ji Yuhan, ngayon, itong babae, itong nagnakaw na sayo. Igu, di po ako nagnakaw. Totoo man o hindi, si Ji Yuhan makakapagpatunay. Naalala kong may nakaukit na inisyal ng asawa mo. Kinumpirma ko kay Madam Go. SNN. SNN. Tugma sa inisyal ni Suningning. Asawa ba ni Jigo si Suningning? Mga inisyal lang. Ang daming empleyado sa SNN. Bawat babae ba ay si Mrs. Go? Tama. Parang, nanakawin talaga ni Suningning ang kwintas. Hindi ako makapaniwala. Parang lagi, matapang siya. Pero ganito pala siyang tao.
Nabalitaan ko, nagpakasal siya sa matanda para sa pera. Hindi. Hindi yan totoo. Tumigil ka dyan, dalhin ang babaeng ito sa presinto ngayon din. Teka. Ang kwintas na ito. Hindi akin. Paano nangyari yon? Pero malinaw na. Pangkaraniwang kwintas lang to. Ano? Nagdududa ka sa akin? Bilyon ang halaga ng kwintas na ito. Magkakamali ba si CEO Go sa alahas niya? Ingatan ng inyong mga gamit. Salamat, Jimmy. Tama na, tapos na. Maghiwa-hiwalay na. Umusad na. Paumanhin. Tuminala ka. Kung sa tingin mo wala kang kasalanan, bakit humihingi ng paumanhin? Naalala ko nung unang pagkikita natin. Napakaprangka mo. Anong nagbago ngayon? Alainan. Bilang empleyado ng Gu Corporation, dapat taas no ka. Ang Gu Corporation ay laging kakampi mo. Naiintindihan mo? Opo, yun Gu. Ah, isa pa. May piging bukas ng gabi. Bilang pinakamahusay na empleyado. Katawanin mo kami sa okasyon. Piging. Hindi ba yan labag sa patakaran? Anan? Nakalimutan mo ang sinabi ko. Naiintindihan, Yen Gu. Huwag mag-alala, ipagmamalaki mo ako. Sige na. Mr. Go. Ang kwintas na ito, para sana kay Mrs. Go. Bakit nasa poder ni Suningning? Hindi siya magsisinungaling. Pero ang nagbigay ang maaaring may sala, siya sa ating mabuti kung sino kumuha ng kwintas. Alamin din. Ang tunay na asawa ni Suningning. Opo, sir. Mr. Go. Bakit mo pinapahalagahan si Suningning? May gusto ka ba sa kanya? Ang bait-bait niya talaga. Ay, nag-aalala ka baka siya ay maskam. Lubusan kong imbestigahan ito. Pangako ko, tatalunin ko ang pamilya ng asawa niya. Ilalantad ang mga sikreto. Naku, Miss Jayang, ang ganda ng suot mong damit. Magkano yan? Gawa ito sa ibang bansa. Ang ganda no. Naku po. Yang damit galing kay As, masyadong makikita ang laman. Sino yung sosyalerang yun? Ang ganda niya. Bago yan ha. Daw, inimbita ni Mr. Go ang bagong supervisor sa salo-salo. Siya kaya yun. Huwag kayong malinlang, tagalinis lang yan galing probinsya. Wala si Yuhan ngayon, tingnan natin ang pagpapanggap mo. Tagalinis? Hindi nga. Suot niya designer gown. Peke yan sigurad, paano naman makakabili ang tagalinis ng mamahalin? Malamang, nakita lang sa internet, pinagaya lang. Suningning, ang mga katulad mo, kahit anong pilit mo, hindi mawawala ang pagiging hamak mo. Ang pagpasok mo pa lang, ipakita mo na ang kabastusan mo. Hindi ako mayaman, pero hindi rin hamak. Si Gu. Gu. Seryoso ka, wag mo sabihin, asawa mo siya. Hindi ko sinabi yun. Sa pamilya, malayong pinsan ko siya. Hindi naman, tatawagin kitang hipag. Alamin mo ang lugar mo. Itong damit, isa lang to sa buong mundo. Bakit hindi ka nalang umorder? Hindi ka ba nahihiya? Hindi pek, bigay ni Gu to. Kawalang hiya, habarin natin yang damit niya. Hoy, wag mo akong hawakan. Alisin mo iyang kamay mo. Wag mo akong hawakan. Tigil. Lumayo ka. Lumayas ka. Bitawan mo ako. Nandito na si Mr. Go. Paumanhin. Na-late ako. Kuya Yuhan, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Di ba dapat pigilan ko kayong pagmalupitan siya? Mga tauhan ng kumpanyang Gu. Pero isa lang siyang, tagalinis sa probinsya. Hindi siya ordinaryong tagalinis. Siya ang bagong hepe ng logistics ng kumpanyang Gu. Ang bestidang suot niya ay regalo para sa kanyang pagkakapromote. Sinira mo ito. Paano mo babayaran? Gu, teka lang. Hindi namin alam. Miss Jiang, ang utos sa amin. Tama. Siya ang may gawa. Kuya Yuhan, biro lang namin ni Ningning. Nagkakamali ka. Nagkakamali. Sinadya niya yun. Isang best idol lang naman. Ako na ang magbabayad. CJ. Bukod sa bestida, bayad sa pagsisira ng loob. 100 milyon. 100 milyon. Ano ngayon? Kulang kahit sentimo. At malalaman nyo ang kapalit ng paglaban sa akin. Hahaha. Mag-isa lang si Miss Jiang. Itong matandang manyak.
HMPH. Sakto naman. Mr. Lee, matagal na tayong di nagkita. Ang tagal mong. Di nagpakita Miss Jiang. Haha. Nagpapasikat ka na naman, Mr. Lee. Kailan ka ba libre Miss Jiang? Para magkaroon tayo ng usapan. Mr. Lee, kahit kailan ay libre kami. Pero may kilala akong iba na mas interesado. Siya. Oh, maganda nga talaga. Pero kasama siya ni Emergue. Ayoko makialam sa mga tauhan niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Lee. Tagalinis lang yan. Walang kinalaman kay Mr. Go. Tagalinis, wala pa akong nakitang tagalinis na tulad niya. Kung gusto mo, tutulungan kita. Hahaha. Hoy, nag-iisa ka ngayon. Miss Jiang, anong ginagawa mo dito? Kinuha mo ang 100 milyon sa amin. Hindi ba kita pwedeng yayain uminom? Ano? Natatakot kang lasunin kita? Nasiyahan ka na. Sinira mo ang damit, makatarungan lang ang kompensasyon. Wala na akong ibang kukunin. Ang hindi ko maintindihan ay, bakit si Kuya Yuhan ay sobrang nagtitiwala sa'yo? Isang boss lang na nagtatanggol sa staff. Mabait si Ingrid Gu. PFFT, ang walang awang presidente ng Gu Group, tinawag na mabait, katawa-tawa. Nakakaawa. Miss Jiang, si Ingrid Gu ay may asawa. Hindi makakatulong ang pambubuli sa akin. Magbago ka na. Binigyan kita ng galang, huwag kang magmayabang. Ah, ikaw. Pasensya na sa pagkadumi ng damit mo. May 100,000 ang card na to. Kunin mo na yan bilang bayad sa paglilinis. Ikaw. Itago mo ang marumi mong pera. Miss Jiang, sa hotel, panauhin ka. Pinagpasensyahan kita. Hindi ito hotel. Huwag mong isipin, napapayag akong abusuhin. Hahaha. Magandang dilag. Masama ba ang pakiramdam mo? Baka. Matulungan kita. Nasaan si Suningning? Nandito lang siya. Siguro sumisingit para manghuli ng sugar daddy. Anong ginawa mo sa kanya? Nagbibiro ka ba? Tingnan mo ang suot ko. Sira na talaga ang lahat. Siya ang may saboy sa akin. Hindi siya ang may gawa. Ikaw siguro ang nanguna, nagtatanggol lang siya. Guyuhan, hindi ko talaga maintindihan. Ako ang panganay na anak ng Angkanjang. Ang tatay ko ang malaking shareholder nyo. Bakit laging ganito ang trato mo sa akin? Parang basura. Pero ang laki ng items yung binibigay sa isang probinsya ng janitor. Wala kang karapatang ikumpara sa kanya. Maghanap ng tao para kay Suningning. Naiintindihan po. Lumayo ka. Hinamak mo ako. Naglalaro ka pa rin? CJ. Maldita. Gusto ko yan. Haha. Halika dito, puta. Saan ka tatakbo? Sige na. Samahan mo ako. Hahaha. Umalis ka. Hahaha. Pakawalan mo siya. Manyak. Ah, Ginoong Gyu. Ipatawad. Ako. Umalis ka na. Ayos ka lang. Mainit. Sobrang init. Tulungan mo ako. Nadroga ka. Suningning, kumalma ka. Sandali. Kukuha ako ng doktor. Huwag kang aalis. Huwag mo akong iwan dito. Suningning. Yakapin mo ako. Suningning, gising na. Nakikilala mo ba ako? Ikaw si Ginoong Gu. Iligtas mo ako. Nasaan siya? Umalis na ba siya? Kailangan kong sabihin sa kanya, ang kasal ko sa babaeng yon ay peke lamang. Bakit may dugo? Baka siya ay... Ginoong Go. Nako. Ginoong Go, parang mainit ang nangyari kagabi. Sabihin mo ang pakay mo. Chinek ko ang surveillance. Ang kwintas ay kinuha ng mga tauhan ng matandang ale.
Hindi nila napansin. Maingat naming itinago, hindi nila ito mahahanap. Bakit simula lang ng video ang nakikita? Walang malinaw na mukha ng lalaki. Gamit ang videong ito, hindi na magkakalakas ng loob si Su Ningning na manatili sa tabi ni Kuya Yuhan. Kuya Yuhan, nakikita mo, binabalaan na kita tungkol sa kanya. Walang hiya siya. Kagabi sa pigi, nakipagtalik siya sa kung sinong lalaki sa kwarto. Tanggalin mo na siya agad o sisirain ng iskandalong ito ang reputasyon ng kumpanya. Akala mo ba ang pagpapatawad ko'y nagpapahiwatig ng ibang ibig sabihin? Inakala mong si Guyuhan ay kaya mong kontrolin sa iyong mga kalokohan. Kuya Yuhan, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang naglagay ng droga sa kanya kagabi. Kuya Yuhan, hindi ito ang iniisip mo. Nasa akin ang record ng pagbili mo ng droga. May paliwanag ka ba? Ano naman kung dinalaygan ko siya? Katulong lang siya. Bakit siya pa ang pinili mo kaysa sa akin? Sinabi ko nang hindi mo siya karapat-dapat. Huwag mong sabihin na may gusto ka talaga sa kanya. Walang pakialam ang buhay ko sa'yo. Dahil sa respeto sa ama mo, papalampasin ko na ito. Umalis ka ng kusa o paalisin kita. Nasaan si Suningning? Ginoong Gu, nag-day off po siya ngayon. Ginoong Gu, hindi naman po siguro. Seryoso kayo sa katulong na yon? Paano na ang plano ni Madam? Ewan. Mag-set na tayo ng petsa para sa diborsyo. Ate, anong ginagawa mo rito ngayon? Wala ka bang trabaho? Pinayagan ako ng boss ko na mag-day off. Dumalaw ako para tingnan ka. Ate, ano yang sa leeg mo? Ay, wala yun. Nagkakamali ka. May nambubuli ba sa'yo? Wala. Walang ganun. Huwag kang mag-overthink. Kagat lang ng lamok. Hindi ako naniniwala. Pakita mo. Hay. Bitawan mo. Naalala ko lang. Kailangan ko nang umalis. Usap tayo mamaya. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Ate. Ikaw yung kay Su Ningning, may sakit na kapatid. Sino ka? Ang magsasabi ng katotohanan sa'yo. Hindi kita kilala. Walang kinalaman yun. Pero hindi ka ba curious kung paano nabayaran ang hospital bills mo mula sa operasyon last year at gamutan mo ngayon? Anong punto mo? Ang kapatid mo ay nagbebenta ng katawan para sa pera. Sinungaling. Hindi ganyan ang ate ko. Kanina, nakita mo yung mga marka sa leeg niya. Mga kliyenteng bastos. Ang hilig niya sa ganyan. Para sa pera, gagawin niya lahat. Nagsisinungaling ka. Tingnan mo mismo. Hindi mo ba nakikilala sarili mong kapatid? Hindi ito. Hindi siya yon. Hindi. Hop. Naglakas loob si Su Ningning na labanan ako. Ito ang kapalaran niya. Pansit ng itlog. Bayad na ito. CJ. Isang pansit ng itlog pakiusap. Hoy, bakit mo ako iniiwasan? Nung gabing iyon, Gil. Aksidente lang iyon. dahil ba sa lalaking yon, ganoon mo ba siya kamahal? Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi mo nabanggit kailanman mula nang kayo'y ikasal? Bakit ganito siya sa'yo? Ano man ang mangyari, asawa pa rin niya ako. Iniligtas niya kapatid ko. Hindi ko siya kayang ipagkanul. Manloloko siya. Ang kwintas na ibinigay niya, ninakaw lang. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ano sa palagay mo ang karapat-dapat, Ig? Huwag mong kalimutan, Ig. May asawa ka na. Hindi ito ang iniisip sa aming dalawa, wala namang. Ningning. Ningning, bakit naka-off ang phone mo? Tumawag ang ospital. Nasa peligro ang kapatid mo. Pumunta ka roon agad. Ano? Doktor, kumusta na ang kapatid ko? Kasi, huminga ka na lang ng malalim. Impossible. Kanina lang ay kasama ko pa ang kapatid ko. Wala siyang dinaramdam. Ang pasyente ay nakaranas ng matinding stress. Ginawa namin ang lahat. Hindi totoo yan, Doc. Ang bait-bait ng kapatid ko. Masunurin at mabait yan. Hindi siya pwedeng Nagsisinungaling ka, di ba? Doc, ayaw kong maniwala. Hindi ako susuko. Suningning, magpakahinahon ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ayaw rin niyang ganito. Anong pinagsasabi mo? Hindi namatay ang pasyente. Ha, pero kanina ay sinabi. Ang ibig kong sabihin, ihanda niyo ang pang-opera. Hoy, kayo ngang magkasintahan. Bakit di makinig? Xiao Feng. Ate. Ayos lang. Maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, magpapa-opera ka ulit tapos makakauwi ka na. Ate, ayokong magpa-opera. Bakit? Bakit ayaw mong magpagamot?
Nag-aalala ka ba sa pera? Huwag kang mag-alala, kaya kong kumita niyan. Ate, ang tagal kitang naging pabigat kung hindi dahil sa akin. Kasalanan ko lahat, mahina na ang katawan ko. Ako talaga ang may kasalanan. Huwag kang gagalaw. Ate, tigilan mong itago sa akin. Alam ko na ang lahat. Ano ba ang alam mo? Saan talaga galing ang pambayad sa ospital? Sabi ko na sa iyo, tumulong ang kaibigan ko. Tama na ang kasinungalingan, ate. May nagsabi sa akin na ipinagbili mo ang sarili mo sa matandang lalaki para sa akin. Paano ako mananatili dito sa pagkaalam ng katotohanan na nakahiga sa ospital, ako? Huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos, Xiaofeng. Ate, ikaw ang pinakamabuting kapatid. Hindi ko maaaring payagan na isakripisyo mo ang sarili mo. Xiaofeng. Hayaan mo na ako sa problema na to, ha? Ilang araw ka nang nakahiga, siguradong nauuhaw ka na. Uminom ka ng tubig. Ate, itigil mo na to. Ate, patawarin mo ako. Pasensya na, ate, hindi ako papayag maoperahan. Huwag mo na akong kumbinsihin. Hayaan mo na akong mamatay. Hindi ka pa nga hustong edad, makinig ka na lang sa nakatatanda. Anong nangyari sa kamay mo? Sino ka? Siya ba yung matandang sinasabi mo? Ikaw ang lalaking nagpakasalsa. Kapatid ko, hindi ba? Pero, Ako ang nagbayad ng mga gastos mo noon. Kami ng kapatid mo ay hindi ganyang klaseng relasyon. Talagang nagmamalasakit ako sa kanya. At gusto kong makasama siya. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kung gusto mong sumunod siya sa paggamot, gawin mo ang sinasabi ko. totoo ba yan? Pero, ano bang nagustuhan mo sa kanya? Sa katayuan mo? Marami kang mapagpipilian. Tanungin kita, ano bang nagustuhan mo sa kapatid mo? Kapatid ko siya. Tatanggapin ko siya kahit ano paman. Ganoon din ako. Asawa ko siya. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang mamahalin ko. Ate, totoo ba ito? Bakit? Parang hindi mo siya mahal? Nagpakasal ka lang ba sa kanya dahil sa mga gastos ko? Tama ba ako? Kuya, bantayan mo ang tono mo sa akin. Ginoong Gyu, salamat sa tulong mo kanina. Xiaofeng, pumayag na siya sa operasyon. Tungkol sa nangyari noon, ayaw mo pang magpaliwanag ng husto. Ikaw daw ang nagbayad sa ospital. Babawi ako agad pag may pera na. Noong sabihin kong nais kong ibuhos, ang buhay ko sa iyo sa harap ng kapatid, tapat ang bawat salita ko. Ginoong Gu, hindi tayo ba? Nagpapanggap lang tayo kanina. At nung gabing iyon, isang pagkakamali lang iyon. Ikaw ang nadroga nung gabing iyon, hindi ako. Alam na alam ko ang ginagawa ko, at ang tunay kong nararamdaman. Ginoong Gu, bitawan mo ako. Alam kong, nagdududa ka dahil sa kasal ko. Kaya hindi kita minadali na magbigay ng sagot. Kapag naayos ko na lahat, babalik ako ng prangka para ligawan ka ng tama. CJ, Pero may asawa na ako. pero hindi ka naman mahal ng lalaking yon. Kung utang na loob ang nararamdaman mo, sa pagpapaopera sa kapatid mo, humanap ka ng ibang paraan ng pagbayad. Pasalamatan mo, wag magpakamartir. Kahit hindi ako ang piliin mo, sana, mahanap mo ang tunay mong mamahalin. Dalhin mo ang marriage certificate. Sa susunod na linggo, maghihiwalay tayo sa Civil Affairs Bureau. Nasa package kaya nina ang marriage certificate. Nay, malapit ka na bang matapos? Nagkamali kasi ako na nailagay sa package na ipinadala ko sa inyo noon. Di ko pa nabubuksan yung mga damit na pinadala mo. Ano bang nilagay mo sa loob? Isauli ko na lang. Di alam ni nanay na kasal tayo. Kasi maghihiwalay na rin tayo. Huwag na lang malaman. Huwag mo muna buksan. Nay, namimiss na kita. Sunduin na kita. Tigil ka dyan. Sino nagpasok ng basurang to? Di mo ba alam kung saan ka pumasok? Anong lakas ng loob mo? May taong hinahanap ako rito. Ikaw. Nako, si Jiang Wan pala to. Amoy na amoy ko. Ang baho mo sa layo pa lang. Jiang Wan. Elite subdivision ito ng Haicheng. Dito lang nakatira ang mga respetadong tao. Bawal dito ang mga gala at basura. Guardia, mas maging alerto ka. Huwag mong papasukin yan. Opo. Narinig ko ngayon, uuwi si Madam Go. Kapag nagustuhan niya ako, magiging asawa na ako ni Kuya Yuhan.
Palayasin mo na yan. Agad po. Huwag kang pa-mermaid dyan. Umalis ka na. Padaan po sana ako. Kailangan ko lang humanap. Saglit lang. Gusto mo ng gulo? Huwag mo akong pilitin. Bilis. Alis dyan. Tama na. Saan galing itong pulubi? HMP, dilat ang mga mata mo. At tingnan mo kung sino ang kausap mo. Madam, paumanhin po. Di ko po nakilala ang rango ninyo. Mali ako. Tita, dito ka pala nakatira? Ilang araw lang tayo hindi nagkita. Tita, pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi nanay. Kunin ko lang ang divorce papers. Para tapusin na sa anak mo. Ayokong tawagin kang nanay. Madam, paano nyo nakilala? Itong probinsyana? Nakakadiri. Manugang ko siya. Ang lakas ng loob ng gwardiya na magmalaki. Ano, Mrs. Go? Si Gu. Ay nga, Gu ang apelyido ng asawa kung walang kwenta. Ano ulit pangalan niya? Hinadlangan mo ang manugang ko. Huwag ka nang pumasok bukas. Madam, nagkamali po ako. Paumanhin. Bigyan niyo po ako ng tsansa. Isang tsansa pa po. Umalis ka na. Sige. Ningning, anong dahilan ng pagpunta mo? Ay, naiintindihan ko. Sinabi ba ng anak ko? Nauuwi ako ngayon. Nakisama ka sa akin. Ha. Tita, may meeting ako sa loob. Kailangan ko nang umalis. Teka. Hindi. Teka lang. Ningning, ikaw. HMM. Siguro ang anak ko. Nanggulo na naman sa manugang ko. Ilang araw lang ako nawala. Nasaan yang pasaway na yan? Sabihin mo umuwi siya agad. Mrs. Guang, saan ka pupunta? Madam, bakit ka nakadamit para? Ganito, para kang pulubi. Ito ang uso pagkatapos ng kawakasan. Hindi mo maiintindihan. Mrs. Guang, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang pinakamahalaga. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Ay, masyado bang maliit ang sweldo ko? Dodoblehin ko. 3 beses, 5 beses pa. Madam, anong ginagawa mo? Hindi ako aalis. Huwag kang magsinungaling. Noong unang punta mo rito, bitbit ang parehong sako. Ngayon inimpake mo, parang nagtatakas ka. Bisita ang anak kong babae. Kailangan niya ng mga gamit na ito, lahat para sa kanya. Totoo ba? Mahal naming Mrs. Guang, buti na natili ka. Ang tagal kong hindi nakita ang anak mo. Ganyan ka susuotin pagharap sa kanya. May problema. Basta suot ko. Ning. Nanay. Bakit ganyan ang suot mo? Si Madam, ang nagpasuot nito sa akin. Ang pangit naman, paano nila nagawa ito? Mga pulubi nga, mas maganda ang damit. Inaapi ka ba nila? Magbitiw ka na. Ako na ang bahala sa'yo. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. May kailangan ka ba? Ito ba ang hinahanap mo? Nanay, hindi ko sinadyang itago ito sa... Mahigit 1 taon nang naospital ang kapatid mo. Matanda na ako ngayon, pero hindi ako ganoon kamarupo, gaya ng iniisip ninyong mga bata. Ang perang ito ay aking inipon sa mahabang panahon. Nakarating sa akin ang chismis sa barangay. Anak kita, alam ko ang tunay mong damdamin. Kunin mo ang pera at bayaran ang lahat ng utang. Itabi mo ang sobra para sa iyong sariling desisyon. Nanay, hirap na hirap ka nitong mga nakaraang taon. Nanay, magpahinga ka na kung pagod ka na. Ako ang sasalo sa'yo. Nagtatrabaho ako kay Ginoo. Mapagbigay siya sa sahod. Ginoong Gu. Sino si Ginoong Gu? Ang chairman ng Gu Corporation. Ano? Hindi ko inakala na nagtatrabaho ka rin sa kanya. Kilala mo ba ng husto si Ginoong? Bihira siyang umuwi kahit minsan sa 1 taon. Ako ang nag-aalaga sa kanyang ina. Masama ba ang relasyon nila? Mukhang maayos naman. Nagpakasal siya para mapasaya ang kanyang ina. Mabuti ang turi ng kanyang ina sa manugang. Paano kung maghiwalay sila? Sa ugali niyang iyon, hindi niya ito papayagan. Para ang sasakyan. Para. Ning, anong ginagawa mo dito? Hinahawakan mo pa rin ang kasulatan ng kasal mo sa lalaking yon. Ganoon ka ba kabilig sa kanya? Ginoong Gu, wala ito sa iyong pakialam. Huwag mong kalimutang may asawa ka pa.
Sabi nila si Madam Go, mahilig sa makabago at istilong bagay. Ito ang mga pinakamagagandang na sinikap kong mahanap kapag napasang ayon ko na ang ina niya. Mapipilitan si Guyuhan na pakasalan ako. Hoy, ikaw ang katulong ng pamilyang Go, di ba? Tamang oras ka dumating, magtimpla ka ng kape, may gatas, walang asukal. Ikaw. Anong ginagawa mo? Kunin mo ang kape ngayon din. Pangahas mong kausapin ako ng ganyan. Alam mo ba kung sino ako? Isa ka lang katulong. Ang uniformeng suot mo, pambihis ng mga tauhan ng mga Go. Akala mo hindi ko mapapansin. Binibini. Sa mahabang panahon kong pagtatrabaho dito, hindi kita nakita kahit kailan. Paano ka nakapasok? Hindi kita nakilala noon, pero baka magbago na ang lahat. Oh, sa huli, ako ang magiging reyna ng bahay na ito. Kumuha ka ng kape, isang babaeng katulad mo. Di kita tutulungan. Isang kasambahay lang, nagmamaganda ka pa. Isang girl ang nahamak na tulad mo. Dapat magpasalamat sa pamilyang Go. Dapat kang lumuhad sa pasasalamat. Sasabihin ko kay Kuya Yuhan, na palayasin ka. Sige, tingnan natin kung kayang palayasin. Ni Guyuhan ako. Anong lakas ng loob mo? Hamak na utusan ka. Umalis ka sa harap ko. Sino ang pinalalayas? Anak, Kuya Yuhan, nakauwi ka na. Ms. Jayang, hindi tayo close. Manatili kang malayo. Hihihi, ito pala ang bantog na. Kontrabida sa kwento. Di ka na matapang ngayon. Haha. Kuya Yuhan, nagkamali ako noon. Ngayon, ay dinalaw kita para humingi ng tawad. Eto, may dala akong regalo para sa nanay mo. Pinili ko na, maingat ang mga ito. Patawarin mo ako. HMP, alisin mo ito. Hindi tatanggapin ng mga... Isang utusan ka lang. Huwag kang makialam. Alamin mo ang lugar mo. Kuya Yuhan, kontrolin mo ang tauhan mo. Sino ba ang utusan dito? Teka, hindi naman siya. Hindi utusan, nagpakasalampak pa. Kay lakas ng apo, kailangan kang turuan ng leksyon. Ikaw ang aalis. Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Nanay ko siya. Pasensya na, tita, pero nang makita kong ganito ang suot mo, hindi ko talaga nakilala na kayo pala ang ina ni Mr. Go. Nauunawaan ko po, tita, HM. Huwag mo akong tawaging tita. Hindi karapat-dapat sa katulad mo ang tawagin akong ganyan. Dapat tawagin mo pa rin ako katulad ng sinabi mo kanina katulong. Yuhan Go, ito ba ang babae na ipagpapalit mo sa lahat? Gusto mong iwan ang manugang ko para sa kanya, ikaw, Kuya Yuhan. May iba ka bang mahal? Inay, hindi siya ang tunay kong minamahal. Hihihi. Alam ko na, ang anak ko'y hindi magpapakababa. Para magkagusto sa isang walang laman na mukha. Mga babaeng katulad niya ay laging kontrabida sa... Sandali, hindi, sila yung tipikal na masasamang babae. Kuya Yuhan, sino ba itong minamahal mo? Huwag mong sabihin, iyong hamak na tagalinis. Bakit? Ilang taon kitang minahal. Nagpa-opera pa ako para sa'yo. Pina-invest ko sa kumpanya mo ang tatay ko. Bakit hindi mo ako pinapansin kahit tingnan? Hindi kita mahal. Kahit anong gawin mo, hindi magbabago yan. Eksakto. Ang anak ko ay para lamang sa asawa niya. Hindi basta-basta ang karapat-dapat sa kanya. Ha ha ha. Inay, ako'y sasama lamang sa tunay kong minamahal. Isang pagkakamali ang pagpapakasal sa kanya. Itago mo ang sertipiko. Maghihiwalay pa rin tayo. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka. May mga dapat akong asikasuhin. Paalam. Anak, mananghalian ka muna sana. Kuya Yuhan, mukhang mawawalan na talaga ako ng manugang. Suningning. Paano ito nangyari? Ang ikakasal kay Kuya Yuhan, paano siya naging pipiliin? Anak ko sa batas ang babaeng ito. Walang pag-aalinlangan. Imposible. Hindi ko talaga maintindihan. Ang anak kong lalaki. Hindi sila dapat magkatuluyan. Hindi ko ito papayagan. Suningning. Kung ako'y nagdurusa, hindi ka rin makakatakas. Ilalantad ko ang relasyon mo sa lalaking iyon. Ipapakalat ko ang video. Naku po. Binibini. Ano na namang problema? Yayawang. Desidido ang anak ko. Naiwanan ng asawa niya. Ano ang dapat kong gawin? Binibini. May sariling desisyon ang mga anak. Tanggapin na lang po natin. Hindi ko ito matatanggap. Yayawang, gagayahin ko ba ang palabas na ang mga madrasta nag-aalok ng pera sa babae, 50 milyon. Para iwan siya, magiging epektibo kaya? Binibini ang paraang ito. Lalong magagalit ang binata. Pero nasasaktan ng puso ko. Hayaang umiyak muna ako, ipasa mo na lang sa anak ko ang sertipiko ng kasal nila. Manugang kong minamahal.
Hoy, magkita ulit tayo minsan. Kuya, kilala mo ba ako? Paano kita hindi makikilala? Ikaw ay talagang sikat dito. May mga videos mo sa buong internet. Ang bagong direktor ng Gu Corporation. Nakatulog para makarating sa itaas? Bakit? Dapat ba mayaman lang ang date ko? Hindi ba kami sapat? Ningning, ang buong internet ay puno ng videos mo. May nakaaway ka ba? Sino kaya ang maglakas loob na maglabas ng ganitong footage? Ningning, magpaliwanag ka. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka katulad ng sinasabi nila online. HMPH. Ang babae sa video na yon ay siya talaga, ha? Ang damit ng lalaki na yon ay hindi rin mura. Hindi ba ito patunay na nakikipagkita siya sa mayaman? Nasisiyahan ka ba sa kanya? Ha ha. Mr. Go, ang video ninyo ni Su Ningning ay kumalat online. Sabi ng lahat, umaakyat siya sa pamamagitan ng lalaki. Ano, bumalik sa opisina. Ngunit ang meeting mo para sa kontrata ay $1 bilyong na deal. Sabi ko bumalik sabay. Naku, tigilan mo na ang pagsasalita. Si manager mo dito, na-demote dahil pinatulan siya. Parang parusa. Mag-ingat ka, baka mawala pa trabaho mong seguridad. Oo, sino ba ang nakakaalam kung sino ang sugar daddy niya? Kapag ininsulto natin sila, mawawalan tayo ng trabaho. Anong gagawin natin? Tama, dapat tayo'y mag-focus na lang sa trabaho. Hindi katulad niya, nakipagtalik para umangat. Pero totoo nga, ang katawan niya sa bidyong iyon ay nakakabilib. Teka, nawala na ang video. Tama ka, nawala na ang mga trending topic. Suning ang lalaking kinakasama mo, may malakas na koneksyon, pinrotektahan ka ng todo. Ningning, magsalita ka kung hindi ka magpaliwanag ngayon. Paano ka na makakapagtrabaho pa dito? Hindi ko ito may paliwanag. Si Guyuhan noon pa ay tumulong sa akin, hindi ko siya isasangkot. Ano pang paliwanag ang kailangan? Totoo ang balita, lahat ay katotohanan, kaya pala tahimik siya. Siya ay isa lamang, putang umangat sa pakikipagtalik. Hindi ako. Kung wala kang kasalanan, edi sabihin, sino ang lalaki sa video? Ako ang lalaki sa video. Ako at su manager, may normal na relasyong profesional. Maglalabas ako ng formal na pahala kung may matapang upang kumalat ang video na malicious. Susubusan ko ang legal na akso laban sa mga responsablenggo. Naintindihan? Okay, Director Go. Bakit hindi ka umalis? Ningning, pasak. Hindi ko maganda ang sitwasyon na ito. Naglabas si Jiang Wan ng video. Nagturo na ako sa kanya ng isang aral. Ang pamilya Jiang ay bankrupt. Siya ay hindi kailanman matahaba upang maabala ka muli. Gil. Ako lang, isang ordinaryong tao mula sa bansa. Hindi ka dapat pumunta ngayon para sa isang tao tulad ko. Maaari itong mapinsala. Iyo reputasyon. Mahusay ka. Ikaw ang tanging tao na mahal ko. Para sa kawa, gumawa ako ng anuman. Ang sitwasyon ng aking kasal ay komplikat. Kapag naayos ko ang mga magbibigay ako sa iyo ng tamang paliwanag. Ngunit hayaan mo akong malinaw. Kung hindi ka malulutas, iyong nakaraang kasala, hindi pa rin ako sumasang-ayon upang makasama ka. Ning, ibig sabihin nito, nagbibigay ka sa akin ng isang pagkakataon. Sinabi ko kailangan ko upang unang ayusin ang mga bagayan. Mabuti. Hihintay ako. Tiyak na maghihintay ako sa iyo. Ang aking mahalagang anak na babae inlawi. Tia Wang. Ngayon ay ang aking anak, araw ng diborsyo sa kanyang asawa. Madam, ikaw ay umiiyak sa loob ng 2 araw. Ngunit hindi ko ito matatanggap. Madam, hindi mo nangako upang magbigay ng sertipiko ng kasala. Sa young master ngayon, Maaari pa siyang makakuha ng diborsyo. Walang sertipiko na ito. Madam, Huwag. Ipaghahatid ko ito ngayon. Hayaan mo ako tuktok ang aking makeup. Gusto kong mukhang perpekto kapag nakikita ang aking anak na babae noong huling beses. ito ba ang binatang Ginoo at ang kanyang asawa? Opo. Ang ganda ng manugang kong babae. Madam, may sasabihin po ako. Kaya, ang manugang ko ay anak mo pala. Nako, mahal kong Wangma, haha. Kaya magkamag-anak na pala tayo, haha. Pero madam, paalala ko lang po, maghihiwalay na sila ngayon. Hala. Bakit ganito kalupit ang tadhana? Kakakilala lang nating magkadugtog ay agad namang pinagkakalas ng ganito. HMM. Teka, ang anak ko, ang istoryang ito, ay parang nakakatakot na pamilyar. Sa eksperyensya ko sa pelikula, ang biglaang pagpapakasal, baka ito pagkakamaling pagkakakilanlan.
Ganun ba katanga ang anak ko? Naipit sa traffic si Ginoong Go. Tumatawag si Madam. Huwag pansinin. Bakit wala pa sila rito? Parang kotse ni Ginoong Guyan. Baka siya rin ay magpapaanol ngayon. Guyuhan. Guyuhan. Saklolo. Narinig mo ba ang boses ni Suningning? Wala po. Ginoong Go, nasa pag-ibig ka ba? Huwag masyadong mapanatiko. Narito mismo si Madam, Ginoong Go. Inay, kahit anong mangyari ngayon, maghihiwalay talaga tayo. Walang hiya. Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Sobra ka talaga. Ilang taon ng kasal. Di mo pa rin kilala ang pagkatao ng asawa mo. Ano yan? Mahal mo raw. Inay, anong kalokohan to? Tingnan mo ang marriage contract. Maiintindihan mo. Suningning, Ha? Si Sonening nga. Sabi ko na nga ba, pamilyar ang itsura niya, ang pangit ng suot niya, kaya di ko nakilala. Ginoong Go, sayang lahat ng pagsisikap mo, sa wala, ang taong gusto mo, asawa mo pala. di ko akalain. Asawa ko pala siya. Nakakakahiya talaga. Anak kong mayaman, akala ko may romantikong istorya, nasa pilitan, o arranged marriage. Pero ang totoo, kasal ka sa estranghero, di ka karapat-dapat sa pagiging mayaman. Inay, tigil na sa teleserye. Dali, tawagan mo na ang manugang ko. Ningning, Kuya Yuhan, si Jiang Wan ito. Tigil mo na yan. Wala kang takasan. Anong ginagawa mo? Dinukot mo ako. Nabaliw ka na ba? Tama ka. Nabaliw na nga ako. Bakit mo ako hinahamon sa pagmamahal ni Yuhan? Mahal ko siya sa mahabang panahon. Pero matagal na pala kayong kasal at itinago ninyo sa akin. Mali ang akala mo. Pagkakamali lang. Nakita ko ang marriage certificate ninyo. Nagsisinungaling ka pa. Kaya, si Guyuhan pala ang lalaking napangasawa. Jiangwan, Huwag kang lalapit. Yuhan, dumating ka rin. pakawalan mo siya. Para sa kanya ka pala pumunta. Ganyan mo ba siya kamahal? Huwag mo siyang hawakan, ako na ang harapin mo. Sige. Saksakin mo ang sarili mo. Guyuhan, huwag kang makinig sa kanya. Siya'y baliw. Para sa babaeng to, itatapon mo ang sarili mo, buhay. Sige na nga, kaya ngayong gabi. Walang mananatiling Ningning, Nakaligtas tayo. Muntik na tayong mamatay. di ba't nakagapos ka? Probinsyano ako. Bisyo ko na ang pagtali ng baboy. Hindi magaling sa pagtali. Kahit sanggol. Kung nahuli ka pa, nakawala na sana ako. Ligtas ka. Salamat sa Diyos. Ningning, may mahalagang bagay akong sasabihin. Ang totoo, yung napangasawa mo, Alam ko na. Ikaw pala. pwede ba? Huwag tayong maghiwalay. Guyuhan. Guyuhan, anong problema? Yung suga, mas malalim pala. Guyuhan. 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 Ma, aalis na ako. Ningning, nangako ka sa akin ng shopping ngayon. Huwag mong payagan yang salbaheng na yan na nakawin ka. Ma, kami ni Ningning may lakad ngayon, di siya sasama. Gago ka, laging magkasama kayo. Pahiramin mo ako ng manugang, isang araw lang. May seryosong bagay kami. Na dapat asikasuhin. I-rush nyo yung business nyo. Ma, buntis si Ningning, pupunta kami sa doktor. Ano? Buntis. Ha ha ha. Nako, magiging lola na ako. Ha ha ha. Ha. Isang taon nyo pinaghirapan, anak. Akala ko kasi. Ano ang iniisip mo? Ha ha ha. Ha. Ma, kailangan namin kumpirmahin sa ospital. Tama na, di siya nakikinig. Alis na tayo. Hay,
Paano kung hindi totoo? Eddie, pagbutihin pa natin.